bukol sa suso, breast cancer, at mga senyales, sintomas. Paano nyo malalaman kung may breast cancer kayo? Tandaan, hindi ho ito death sentence. 98% ay nagagamot. So, wag ho kayong magtatago sa inyong doktor. At kailangan makinig din si mister at ang mga anak kasi sila yung magbibigay ng suporta. So marami kayong madidinig na terms, kaya ko to i-discuss sa inyo. Pero wag ho kayong matakot. Kailangan pa rin nating tanggalin yung inyong bukol dahil kayo ay gagaling. So basta kailangan maaga malaman, pumunta po ang unang doktor na pupuntahan nyo, surgeon o yung nag-oopera, para tanggalin agad ang bukol. So, merong mga paraan para mapaganda pa rin o maipaganda ang appearance ng tinanggal na bukol o breast pagkatapos ng operasyon. Marami ho kayong choices o pagpipilian pagdating sa test at gamutan. Ang kailangan lang, positibo ang isip ng ating pasyente. Kayo ang magdi-decide. So, i-research nyo maigi at isipin na gagaling kayo. So, ang una nyong gagawin, magkapakapa na ho sa inyong breast. Kada buwan, libre ho yan. Wala naman yang bayad. So, self-breast examination ang tawag dyan. Kung nasabihan kayo na meron kayong breast cancer, alam ko po, malulungkot kayo. So, okay lang umiyak. Siyempre, lahat naman tayo, may takot. Naku, may sakit ako. Tapos, takot pa tayo dun sa kung gugustuhin pa ba kayo ni mister. Tapos, kasabay pa nun, paano na yung trabaho nyo, yung gastos, yung mga anak. So, humanap po kayo ng makakatulong sa inyo. Ito yung magulang, kapatid, at saka yung mga kaibigan na tunay na tutulong sa inyo. At, kailangan ipaliwanag nyo sa inyong mga anak, kahit maliit pa sila. Siyempre, may takot din sila baka sila maulila. So, ipapaliwanag nyo, hindi, may gamutan, gagaling ako. So, ito po, para malaman kung kayo ay may breast cancer, punta ho kayo sa inyong doktor. Yun ang una nating gagawin. Ngayon, paano nyo malalaman yung sintomas? Una sa lahat, kailangan alam nyo, may mga pagbabago ba doon sa inyong breast? Nangangapal ba yung balat? Aba, bakit parang may nag-dimples o parang bumalik, parang nagkaroon ng uka? O kaya yung inyong utong titignan pareho, para bang nagsugat? Parang mainit ang pakiramdam doon sa inyong dibdib. May lumalabas ba doon sa inyong utong? Meron bang parang blood or white na lumalabas? Tapos dumami ba yung sugat doon sa balat ng inyong breast? O kaya makikita nyo, aba, ba't parang may bumukol? O kaya naman, parang bumaliktad yung inyong utong o yung inyong nipple. Or kaya parang nag-iiba yung shape. Tapos, yung balat ninyo, tingnan nyo ba, ba't parang naging dalanghita? Parang nagkaroon ng butas-butas. Tsaka talaga, kaya gusto ko magkakapa kayo buwan-buwan. Halimbawa, gawin nyo kada 15 o katapusan, may makakapa talaga kayong bilog na parang holen. So, kailangan ipatanggal natin yon. Ngayon, pag nakapa na yan, hihinga na kayo ng mga test ng inyong mga doktor. Huwag ko kayong matatakot sa test kasi isip nyo lahat, X-ray radiation. Hindi naman ho. Gaya nga ng self-breast exam. Libre naman yan. Kakapain nyo lang. Mammogram, mahina lang po ang X-ray radiation yan. Ultrasound, sound waves ho yan. Walang radiation. Yung MRI, hindi rin ho radiation. Energy po yun. Radio waves. Walang X-ray radiation. Biopsy, syempre, sasabihin ng doktor, kailangan nating malaman anong klase ng cancer kasi iba-iba pa rin ho yung cancer. So, wag ho kayong matatakot. Wag kayong magtatago. Pumayag ho kayo sa biopsy. Wag kayong maniniwala sa kapitbahay na kapag tinusok, baka kakalat. Hindi po kasi tatanggalin na rin naman yung pinakabukol after ilang days. So, yun na hong doktor nyong magpapaliwanag. Siya na hong magsasabi, may stages yan. Para lang yun sa gagawing gamutan. So, wag naman ho kayong matatakot doon. So, unang gagawin, patanggal. Kaya, ipa-opera natin sa isang surgeon. Meron hong mga libreng surgeon sa mga gobyernong ospital. So, ang tawag doon, lumpectomy. Tapos, may iba pa. Kung tinanggal yung inyong breast o opera, syempre
alam ko po, takot kayo sa radiation, chemotherapy, at immunotherapy. So, wag ko kayo matakot dyan. Ipapaliwanag naman sa inyo. Pwede naman hong tanggalin yung pinakabuko lang. So, lugar lang ho yun. Pwede rin naman yung buong breast. Pero wag ho kayo matakot kasi pwede naman niyang pagandahin. Pagkatapos ng opera, meron hong mga doktor na pinapaganda. Actually, kung paano ho nagpapaganda yung breast, yung mga tao ngayon, ganun din ho yung gagawin nun. So, kung sanay naman yung doktor, kaya niyang gawin yon. Okay? So, may mga simple na opera lang. Tapos, sabi ko, pwede rin naman yung lugar lang, yung pinakabuko lang. Tapos, sinasamahan nyo ng radiation therapy. May isa pa pong doktor, yung tinatawag nating rad-onco o yung oncologist. So, lalagyan lang niya ng beams, x-ray beams dun sa inyong dibdib para mapatay lang po yung mga cells na hindi na kailangan. Wag ko kayong matakot sa radiation kasi, oo, may x-ray beam yon itatapat dun sa inyong dibdib. So, ito po ang tawag dyan, linear accelerator. O, sila yung gumagawa din ng brachytherapy. So, ipapaliwanag na lang ho ng inyong doktor. Ngayon, yung mga side effects niyan, pansamantala lang. So, pagtapos na ho yung radiation, hindi nyo na rin mararamdaman. Siyempre, expect nyo naman, kahit naman kayo natrangkaso, talagang parang medyo pagod kayo, medyo mamumula lang yung skin, pero babalik naman ho yan. Tapos, sa iba lang, medyo yung braso nila mas lalaki. Huwag ho kayo matakot kung lumaki yung braso. Kasi naman, meron hong mga physical therapy na pwedeng gawin. Massage, lalagyan ng masikip na parang medyas, at ipapa-exercise kayo para medyo hindi lumaki yung ating braso. So, at saka hindi naman ho lahat lumalaki talaga yung kanilang braso, a few lang. May sinasabi din na chemotherapy. Gamot naman, pwedeng iniinom lang or pwede ilalagay doon sa inyong veins o doon sa inyong intravenous, kung ibig sabihin idadaan sa swero. So, yung mga gamot na yan, wag ho kayong matakot dyan kasi pag natapos na ho yung cycle ho ang tawag doon. Alam ko medyo mahuhulog yung buhok nyo. So, bago pa mahulog yung buhok nyo, ihanda nyo na ho yung wig nyo. Tutubo naman ho ulit yung inyong buhok. Medyo pagod lang, so magpapahinga lang kayo afterwards. Tapos medyo parang nasusuka, so mas kakain kayo ng mga mas malalambot o yung mabilis kainin. Pero sabi ko nga, pansamantala lang yan lahat dahil babalik naman. Tapos, meron din ho tayong tinatawag na hormone therapy. So, titignan lang kasi 'di ba ang hormone ng babae, ang tawag doon estrogen, progesterone. So, titignan lang kung positive or negative kayo. Ang problem lang ho doon, parang nag-menopause kayo ng maaga. Pero kung talagang menopause na kayo, di okay na 'yon. Wala namang problema doon kasi nag-menopause na talaga kayo eh. Tapos, may tinatawag din yung mga immunotherapy kung kailangan kayong bigyan ng mga Herceptin. So, halos nadidinig nyo yan sa lahat ng mga kakilala nyo. So, ano ba yung mga kakainin ninyo? Iwas lang doon sa matatamis, mamantika, sobrang daming mga karne at baboy. Mas gusto natin yung makakatulong sa inyo. Maraming gulay at prutas kasi nandyan lahat ng antioxidant na kailangan nyo. Kailangan natin ng mga isda na maraming omega-3 fatty acid kasi anti-inflammatory yun. Katulad ng ating mga dilis, mga tamban, tuna. So, yan ho yung mga galunggong. Yan yung mga mas kakainin natin. Tapos, lahat ng gulay maganda ho sa inyo. Kailangan kumain din kayo ng mas marami-raming protina katulad ng itlog, mga tokwa, tofu, tsaka mga beans, mga munggo. Kasi maganda yan sa ating katawan. Lahat ho ng gulay, prutas, isda, makakatulong pati na yung mga pampalasa natin, mga garlic, sibuyas. Yung hindi nyo naman ho talaga kailangang mag-multivitamins kasi minsan ipapahinto sa inyo for a time yon, sandali. Mas gusto natin yung galing talaga sa tunay na pagkain. Pag sinabi ding mga complementary medicine, may mga tinatawag na meditation para maalis yung stress ninyo. Tapos,
iisipin nyo na gumagaling kayo. So, isipin po, 98% gumagaling sa breast cancer kasi ang dami niya ng choices ng gamutan. Pag walang pera, pumunta sa mga DOH, hospital, gobyernong ospital, ospital ng inyong city, ng inyong LGU o ng inyong provincial hospital. Pag hindi ho kayo miyembro ng PhilHealth, hanapin nyo yung social worker ng ospital na yon at tutulungan kayong magpa-miyembro. Pwede nyo rin hong hanapin yung inyong mga mayor o kaya yung city health officer ng inyong city para ma-guidean kayo or matulungan kayo saan kayo pwedeng magpa-opera. Sa mga asawang lalaki, suporta ang kailangan ng mga misis sa trabahong bahay. Tapos kausapin nyo palagi, tsaka kailangang marinig niya na nagsusupport kayo, tsaka gusto nyo pa siya kahit nga nangyari ito. Humingi ng tulong sa inyong mga magulang, kapatid, at sa inyong mga anak kasi kaya na ho nilang tumulong, ipaliwanag sa kanila para maging part sila ng inyong paggaling. Huwag hong magtatago, magpakita agad sa inyong surgeon. Pag-isipan mabuti paano yung gamutan, huwag hong matatakot. Lakas ng loob ito.